Magandang gabi po mga kapatid. Yan, praise God. So nakamusta na po ba nyo yung inyong mga katabi? Kaliwat kanan, harap at likod. Yan. So palagi po nating tatandaan na ang isa sa purpose ng ating pagdalo sa gawain ng Panginoon ay dahil sa pag-ibig. Amen po ba? Amen. Yan. So it's all about love. Bakit tayo nandito? Una na, love natin sa ating Panginoon. Pangalawa, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So kung dumalo po tayo, gawin na rin natin yung take opportunity to encourage others. Amen? Yan. Another points po yan. Sa langit, sabi ni Brother Albert. So sige po, buksan po natin ang ating mga dalang Bible sa 1 Corinthians chapter 12, verse 25. 1 Corinthians chapter 12, verse 25. Babasahin po ng mga kapatid na lalaki sa English at mga kapatid na babae sa Tagalog. Nasumpungan na po ba? Amen. Sige po mga kapatid na lalaki. 1 Corinthians 12, verse 25. That there is schism in the body, but the members should have the same. Mga kapatid na babae, yan, sige po, sandali po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos sa mandakila sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Patuloy po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa pagkakataong ito na kami muli makapakinig ng iyong mga salita. We pray for the spirit of wisdom and knowledge be with us. At kami magkaroon din naman, Panginoon, ng isang puso nagpapasakop sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na meron kang dakilang bagay na gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Malwalhati ka sa parang aming pag-aaral, pakikinig ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Sige, bago po tayo magsimula, meron muna akong tanong sa inyo, no? How many of you yung naka-experience na medyo makating lalamunan nyo, tapos bahing kayo ng bahing, tapos sabihin nyo, tatrangkasuhin ata ako. Tapos tinrangkaso nga kayo. Meron ba kayong experience na ganon? Nangingiti si Brother Mark. Yan, may mga ganyang sinabi nila masakit, ganyan. Or meron naman, or sige, vice versa. Meron naman na makatay yung lalamunan nyo, masakit yung atching kayo ng atching, no? Tapos ang sabi mo, magaling na ako. Yan. So ano nangyari? Meron bang ganon? Ayan, praise God. So, it's about kung ano yung thought na iniisip mo. Amen po ba? So, walang pinagkaiba yan dun sa I can't do it versus I can do it. Di ba? Kung ano yung tinanggap mong thought, yun yung nangyayari. Di ba? Sabi nga sa favorite kong you become what you behold. Sabing ganon. So, pag inisip mo masama yung pakiramdam mo, masama talaga yung pakiramdam. Affected buong katawan. Amen? Yan. So, kailangan isipin mo na hindi masama yung pakiramdam. Di ba? Magaling na ako, pinagaling ako ng Panginoon. Sabing ganon. Praise God. So, sa 1 Corinthians chapter 12, actually, ang chapter 12, sabing ganon, is about different spiritual gifts. Different spiritual gifts, bagamat magkakaiba, meron niyang pagkakaisa. So, mababasa natin sa verses 4 to 10, yung iba't ibang spirits. Verse 4 sabi, there are varieties of gifts, but the same Spirit. Sa verse 7, sabi ganon, but each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Yung mga manifestation of the Spirit na yan, makikita sa verses 8 to 10. Andun yun. Include wisdom, knowledge, faith, gift of healing, and so on. And then verse 11, all these are the work of one and the same Spirit. And He distributes them to one just as He determines. So it's about Spirit, diba? So si Satan, our enemy, has one purpose sa ating buhay. Amen po ba? Alam niyo po ba yung purpose ni Satanas sa buhay mo? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, hindi pa ata alam. Sige nga, sabi mo sa iyong katabi kung anong purpose ni Satanas? To steal, to kill, and to destroy. Yan. So yan po yung purpose ni Satanas sa buhay natin, no? At para po siya ay magtagumpay sa kanyang purpose, Satan released a spirit. At it's called Spirit of Division. Sabihin nyo nga po, Spirit of Division. Spirit of division. Yan.
So, Satan released a spirit of division to destroy nations, marriages, families, and churches. And he's been very successful in destroying this, no? Families, couples, friends, siblings. And the question is, are you going to allow Satan to destroy yours? Ano po sagot nyo? Hindi po. So kung ang sagot mo ay no, at di mo papayagan na ma-destroy ni Satan ang family mo, ang relasyon mo sa kaibigan, kapatid, sa family, even sa church, no? Sundan nyo ako sa, babasahin ko yung title, Let's Defeat Spirit of Division. Let's defeat the spirit of division By having concern or care to each other. by having concern or care for each other. Yan. So yun po yung binasa na text kanina, di ba? 1 Corinthians 12 verse 25, ang sabi that there should be no schism in the body. Schism is division. No? Schisma in Greek defined as split or gap. No? Gap, a break in the unity of the church. A separation between two or more people. Sa magkaibigan, magkapatid, lovers, sabi ganon, etc. So ang division or schism is an evil spirit. No? At it came from different forms, sabi ganon. Ang ginagawa ni Satanas, no? Maghahasik siya ng binhi. Napapag-usapan po natin, natatapik natin sa preaching ni Pastora, no? About seeds. Amen po ba? Natatandaan niyo po ba yun? Yan. Alam niyo po ba si Satanas, meron din siyang mga seeds na inihasik. At isa sa ginagamit niya na seeds, inihasik niya ay yung tinatawag na negative thoughts or imaginations against sa ating kapwa. No? Yan ang inihasik niya para yung spirit of division ay makapangyari. Yan. So kapag ikaw ay nakatanggap ng spirit of negative thoughts, or negative thoughts, imaginations, di ba? Spirit of division, sabi nga noon, na-entertain mo yan, yung negative thoughts na yan, tutubo ngayon yung, ano sa palagay nyo? Negative feelings. Yan, di ba? Kasi may negative thoughts, may negative feelings na tutubo. Pagkatubo ng negative thoughts, makakapangyari naman ngayon yung ikaw ay makakapagbitaw ng mga hurtful words. Yan. Kasi di ba? Meron ka na-receive na negative thoughts eh. Tapos, sasamanin mo, sabi ni sister, ganyan daw ikaw, ganyan, di ba? So, masama yung ano mo, so, siya nga eh. Yan, di ba? Mahahatid ka na ngayon sa pagbibitaw ng mga hurtful words, sabi nga nun. So, ang division, or separation, pagkasira ng anumang relasyon, nagsisimula yan sa pagtanggap ng tao ng negative thoughts from the devil, ng seeds of negative thought. So, kung ayaw po natin na tayo ay ma-destroy ng kaway ni Diablo, huwag mong tanggapin yung seeds na inihasik ng kaway ni Diablo. Amen? Amen. Yan. So, tingnan natin yung mga, di ba sabi, si Satan has a purpose. He released a spirit of division to destroy iba't ibang aspect, di ba? Unahin natin or puntahan natin yung division sa marriage. Yan, sa marriage. Ilan po dito may asawa? Taas kamay. Praise God. Tingnan mo yung asawa, baka hindi nagtataas ng kamay dyan. Doon pa lang, no? Ba't hindi nagtataas ng kamay yung asawa ko? Yan. So sa marriage, sabi nga no? Sa mag-asawa, madalas siya, di ba? Hindi nakapag-text, hindi nakapag-chat, di ba? Hindi ka nabati ng happy birthday, happy anniversary, di ba? Yan. O kaya gabi na umuwi. Ang dami na angiti. No? Ang daming negative thoughts. Amen po ba sa mga sisters? Walang mga aray na lang, no? Yan, no? So, may aawain mo yung asawa mo. Ba't di ka nagte-text? Ako nakakaranas po ako niyan, di ba, Brother Jason? Di ba? Pag di siya nag-reply, ano kaya nangyari doon? Baka na-aksidente na, di ba? One time, nag-text siya sa akin, may finoward siyang text ng, parang text ng police na Tapos wala na siyang follow-up message. Tinawagan ko, hindi sumasagot.
Kinabahan ako, tumakbo talaga agad ako doon sa PRO namin. Sabi ko, Mr. Majid. Akala ko inuli na ng pulis yung asawa ko. Nakita niyo yung, yung negative thoughts, di ba? Yan. So, hindi maganda epekto. Yan. So, di ba? Simple lang, inilagay ni kaaway, no? Ni Satanas na kaisipan. Pero, away yan, di ba? Galala ako sa iyo, ganyan, di ba? Yung iba, sabihin yan, baka may chicks ka na, di ba? Isang galing niya sabi, narinig ko, kanina ko narinig yun. Brother JB ata eh. Di ba? Kala mo may chicks, ganyan. So yun. Minsan no, nakahiga lang yung asawa mo, di ba? Tapos ikaw abalang-abala, something. Tapos isipin mo, ano ba naman, ako pagod na pagod siya, nakahiga lang, di ba? Alam niyo yun, ang simple-simple lang, pero yun, pagsisimulan po yan ng away. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, defeat spirit of division. Defeat the spirit of division. Yan, di ba? Sabi sa Ephesians 4:27, neither give place to the devil. Yan. Sabi ganun, no? A successful marriage consists of a two successful couple. Amen po ba? Yan. Hindi po pwedeng isa lang. Paano masasabing successful marriage yan kung single mother, di ba? Or single father, mag-isa lang. Ang mag-asawa, dalawa yan, di ba? So, ibig sabihin, walang sukuan. Amen po ba mga kapatid? You have to fight together para maging strong yung inyong relationship, no? Sa mga mag-asawa po, no? Huwag yung nag-away kayo, no? Tapos, sige, hiwalay na tayo. Di ba? Naghahamunan. No? Hiwalay na tayo. Anong gusto mo? Kailan? Kaya na, bukas. Gano'n, no? Wag na wag. It's a no-no. It's a no-no na sasabihin po natin yan. Dapat wala yan sa vocabulary natin. Wala yan sa dictionary ng ating isipan, no? Yung word na hiwalay. Kasi, there's a power in tongue. I mean, di ba? Yung spirit, yung diablo tuwang-tuwa niyan, di ba? So, wag mong hayaan na yung spirit of division ay maging tagumpay si Satanas to destroy your marriage. Amen po ba mga kapatid sa mga may asawa dyan? Amen. Yan, praise God. So ano pa pong scenario sa family? No? Sa magkakapatid, nakita mo yung kapatid mo, may bagong sapatos. May utang mo sa akin to kasi may bagong sapatos. Ang gastos-gastos, di ba? Or ano, puro luho, di ba? Kung ano-ano yung naisip mo. But sana naisip lang, nasabi pa, no? Nag-away. Kaya, bili ka ng bili, gasto ng travel, punta ka doon, di ba? Ganyan. Dami lang sinabi, di ba? It's a thought and then word, hurtful words, sabi nga nun. O kaya, kasi dahil sa panahon natin ngayon, magkakapatid, di naman magkakasama, di ba? Group chat lang yan eh. Di ba? Sa group chat, di ba? May hihingi sa iyo ng tulong yung kapatid mo. Tapos, ikaw pala, humingi ka ng tulong sa kapatid mo. Sinzone lang. No? Nabasa naman, nagkaroon naman ng kulay green yung ano, di ba? Walang reply, di ba? Mag-iisip ka lang kung ano-ano. Ayaw niya duwag. Di ba? Pag siya nangailangan, huwag lang siyang lalapit sa akin, di ba? Yan, mga negative thoughts na nilalagay ng kaaway ni Diablo. Di ba? O kaya, alam mo ba si ate, di ba? Kita mo ba yung chat niya? Chat niya sa group, di ba? Yan. Nakita mo ba yung chat ni Kuya? Yan. So nagkakaroon ng pagkakampi-kampi, no? Huwag po natin hayaan na i-destroy ni Satanas yung ating relasyon sa ating pamilya. Amen po ba mga kapatid? Nakakalungkot, no? Maraming magkakapatid yung nagdedemandahan dahil lang sa mga salita. Di ba? Na-open si group chat. Di ba? Nakita niya yung usapan. Sabi niya, ano ka daw? Di ba? Nagdemandahan, di ba? So nakakalungkot po. Sinong talo? Sila, di ba? Tuwang-tuwa si Satanas. Yan. So sabi niyo nga po sa inyong katabi, think positive. Think positive. Yan. Kasi po tayo ng positibo. Saan pa? Sige, sa panghuli. Sa church. Ayan na, church na tayo. So hindi ka nabati. O na kaya nakamayan ng isang kapatid, no? O kaya hindi ka nakamayan ni pastora. Hindi ka nakamayan ng yung leader, sabing ganon. Ano yung, meron mo naka-experience nun? Ano yung nilagay ni Satanas sa isipan mo?
Suplado naman ito. Akala mo ganda. Di ba? Akala mo sinong. Yan, di ba? Ihahatid ka niya sa pagtatampo. No? Ihahatid ka niya sa pag-compare. Di ba? Si Brother Ibert, pag nakita ko niyan, di ba? Malayo pa lang. Si Brother, JM, no? Kinalabit mo na lahat, hindi ka malaka, ha? Sabi niya gano'n, no? Anong kaisipan yung i-entertain mo? Anong kaisipan yung iyong tatanggapin? Di ba? Lalagyan po tayo ng mga negatibong kaisipan ng kaaway ng Diablo. May nag-birthday. Yan. Real talk po tayo. Di ba? In-invite ka. Pero the same day. Yan. Nakakita ako niya ng ganyang parang mga quotes sa social media, no? Sabi daw ganon, pag inimbitahan ka ng the same day, huwag ka pumunta. Kasi daw, hindi ka naman talaga kasali sa plano. Parang ganun yung sabi niya, no? Mali po yun. Di ba? Isipin mo yung positibong pananaw. Di ba? Instead of nagtatampo ka, na naiinis ka, na hindi naman ako, di ba? Be grateful na naalala ka niya kahit last minute, di ba? Hanapin mo yung positive na reason, di ba? Huwag yung, pag ako din nag-birthday, di ko rin sila invite, di ba? Yan. So huwag natin tanggapin yung seeds na hinahasik ni Satanas, di ba? Yung positive thoughts ang ating tanggapin. Be grateful and not bitter. Sabi nga ganun, no? O kaya, ano pa mga natin? Itaka na natin, no? Dati-dati lagi kayo magkasama, magkatabi pa kayo sa upuan, hindi kayo magpaghiwalay. Ngayon, hindi na. Pwede bang gusto ko lang naman katabi si brother, lagi na lang tayo magkasama? Di ba? Nakikita ko yung mga, di ba? Lagi na lang, maghiwa-hiwalay kayo. Di ba? Lagi na lang kayo magkatabi. Sabi nga noon, no? Tapos ngayon, hindi nagkatabi, wag po natin gawa ng issue. Amen po ba mga kapatid? Ayan. Pwede bang isipin na lang natin na gusto niya lang i-reach out yung ibang kapatid din naman, no? Kasi magkakapatid tayo di ba? Isang tayo part tayo ng isang body of Christ, ng body, di ba? Yun. O kaya, sige last. Mahal ko kayo sa Panginoon mga kapatid. No? Merong hindi dumalo sa gawain na kapatid. O kaya na late. Diba? Anong kaisipan yung pumapasok sa isipan mo? Wala na naman si sister, pumunta na naman to ng Dubai. Diba? Ano ba? O kaya, dinamag. Ano pa negative? Baka ayaw kasi mag-lead. No, ayaw mag-lead sa prayer. Yan. Diba? Mga negative thoughts. Diba? Ano yung mo, nagingit-ngit ka, diba? Bakit pag hindi batay ng kapatid, ang isipin mo, baka masama yung pakiramdam. Kailangan niya ng panalangin. Diba? Baka kailangan niya ng follow-up. Amen po ba mga kapatid? Pag mayroon po bang nawawala, hinahanap niyo po ba? Kinakamusta niyo ba? Baka naman yung pagkamusta, hindi ka naman doon, umatid ka naman doon sa pumunta ka naman doon, kaya wala nang Sabado or Linggo, Ganun po ba yung approach? Diba? Kung tayo po ay, diba? The right thoughts, the right thing, diba? Nawala yung kapatid, sabihin natin siya, in out of love. Kapatid, wala ka tanong nakaraan. Okay ka lang ba? Diba? Okay ka lang ba? Yun yung dun Are you okay? Kahit wala ka na iba sabihin, are you okay? Diba? Naalala ko yung mga anak ko, Ginawa namin sila na pag na-disgrasya sila, may natapon o Di ba usually yung conversation, ikaw kasi, ang likot-likot mo, or di ba? Ang lagi namin agad, are you okay? Nasaktan ka ba? May sugat ka ba? Ganyan. So ganun po tayo, Kung meron po tayong mga kapatid na nawawala, relate, di ba? Kamustahin natin, encourage natin, ipag-pray natin. Kung hindi mo magawang sabihin, baka po ma-offend, baka ma-misinterpret, di ba? Yan. Kung ayaw mo na, natatakot ka na ma-misinterpret, ipag-pray mo na lang. Huwag ka na mag-isip na negative. Amen? Yan. At parang kung may nag-amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise God. Kung
ang reason mo naman, real reason mo, ba't ka nililate o hindi dumadalo sa gawain, dahil natatakot kang mag-lead. Pag-lead din na naman ako ni Sister Jen. Prayer ban na naman, no? Baka tawagin ako. Huwag po kayo mag-alala, mga kapatid. Kami po mga nag-lead or nag-monitor, no? Hindi naman po kami basta-basta tatawag, no? Meron po yan leading ng Panginoon kung sino yung dapat mo tawagin para mag-lead. Amen? So kung alam niyong hindi kayo handa, hindi po kayo tawagin, no? Or ano. Pero alam ko si Brother Roger, handa yan lagi eh. Praise God! Yan. So, lahat ng negative thoughts, lalagay ng kaaway sa ating isipan kasi yan po yung weapon niya para maging successful yung spirit of division. At kailangan nating talunin si Satanas. Amen? Amen. Ako po lagi ako nakikipag-battle, no? Madalas yung battle na yan eh. Yung mga yan eh. Sino po dito yung kasama sa group chat? Meron po tayong group chat, di ba? Official group chat. Yan. So ano po yung nafe-feel nyo whenever I send messages? Iniisip ko, no? Nabe-bless kaya yung mga kapatid? Sa tuwing nagme-message ako, sa tuwing magbibigay ako ng announcement, encouragement, whatever. Di ba? Naiinis kaya sila sa akin? O nabe-bless? No? Madalas walang nagre-react. Sin zone. No? Yan. Binasa kaya? Yun yung mga nasa isip ko, no? Binasa kaya? O hindi nabasa? O ano? Ang dami! Madami pong nilalagay ang kawal ng Diablo. No? I hope and I pray the real reason of ignoring is positive at hindi negative. No? Hindi lang talaga siya ma-like. Hindi lang siya talaga ma-react. Diba? Pero kung negative, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Whenever you receive some announcement, encouragement, reminders, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung ang iyong thoughts and feelings on that particular thing, di ba, ay positive or negative, di ba? Pero kung yung mag-alala mga kapatid, I always choose the right thoughts. No? Positive thoughts. Hindi ko hayaan ang kaaway ni Diablo to stop me doing what I'm doing to edify the body of Christ. At sabi dun sa 1 Corinthians 12:25 na binasa natin, di ba sabi, there should be no division in the body, but the members. Members po ba kayo ng ABJ Abu Dhabi? Amen. Praise God. Ang sabi, but the members should have the same care for another. Narinig po ba mga kapatid? Amen. Yan. Are you having the same care for another? Smile. What is the meaning of care kasi, Sister Jen? Yan. Linawin natin. Care, sabi nga na, is showing concern or pagiging thoughtful to others. Thoughtful ka lang ba dun sa nalilibre sa'yo or yung lagi mong kasama, yung ano ba, di ba? May concern ka lang ba dun sa mga kasama mo sa cell group at wala ka lang paki sa ibang mga cell group? Basta kami, defense cell group kami. No? O kaya, mga cell group. Hamdan. Diba? Ano po sabi? We should have the same care for one another. Diba? Care is to do things that are needed to help and protect a person or to look for someone. Sabi ganon. Care is devoting of one's time and energy to others. Yan. Caring is having concern to someone. No? When you care to others with your brethren, sabi ganon, it will destroy the spirit of division. Gusto niyo po bang ma-destroy ang spirit of division? Amen. Then, you should have same or concern to your brothers and sisters. Amen. Sabi nga no, if you love someone, you will care. Yan. So you will exert an effort to express your love. Diba? Mahal niyo po ba yung katabi? Amen. Praise God. So kailangan nahanapin niyo po yan pag yan nawala. Di ba?
Pag yan nalilate, hanapin nyo yan. Ipag-pray nyo yan, di ba? Pero huwag yung aawayin, amen? Yan, late ka naman, yan, di ba? So, praise God. Sabi nga no, do you care for your spouse? O, doon tayo ulit sa mga mag-asawa, di ba? Instead thinking of negative thoughts, di ba? Pray for your spouse. Encourage him or her. Alam niyo po yung literal na salitang alagaan, di ba? Care, alagaan mo ang asawa mo. Di ba? Alagaan mo yung asawa mo, protektahan mo yung asawa mo. Hindi yung ikaw mismo yung kaaway niya. Hindi ikaw mismo yung naninira sa asawa mo, no? Sarili mong asawa. Sabi nga, huwag mong siraan yung asawa mo sa magulang mo, sa kaibigan mo, or sa kanino man. Alam niyo no, halimbawa, mag-away kayo. Sabihin mo sa nanay mo, yung spirit ng kung masanong spirit to, di ba? Na-transfer yun, di ba? Magtataka ka na lang, galit na rin si mother-in-law o si father-in-law sa asawa mo, di ba? O kaya kanino mo ba kinuwento? Sa kaibigan, sa kapatid, galit na galit, di ba? Kasi nga, kinuwentuhan mo, di ba? Sabi nga nun sa sige, mga brothers, pakibasa, buksan po natin sa 1 Corinthians 12:26. 1 Corinthians 12:26 sa English. Pakibasa po mga brothers. Sige po. And whether, sige. One member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Salamat po. So, ibig sabihin, no? Kasiraan ng asawa mo, kasiraan mo din. Narinig po ba na mga may asawa dyan? Praise God. So, you have to care for your spouse, no? Para hindi maghari o mangyari ang spirit of division sa iyong buhay may asawa. Yan. Kasama na rin sa family, di ba, sa mga kapatid. Pray for your siblings, pray for your family, win them for Christ. Don't allow Satan to destroy your family. Di ba? Kung paano yung concern mo sa personal needs mo, ganun ka din dapat ka-concern sa family mo. No? Hindi porket may asawa ka na, di ba? Wala ka nang pake sa nanay mo. No? Hindi porket may asawa ka na, wala ka nang pakialam sa magulang mo. Tama po ba mga kapatid? Agree po ba kayo doon? Hindi, di ba? Hindi porket, ilan po dito yung may more than one na anak? 2, 3, ganyan. Di ba? Praise God. So hindi ibig sabihin, di ba, may panganay kang anak, nagkaroon ka ng pangalawang anak. Hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng pangalawang anak, wala ka ng pakialam sa una mong anak. Amen po ba sa mga may anak na 2, 3 dyan? Brother Banjo, ilan? 6? 6, no? Yan, di ba? Meron yan equal na concern, no? Hindi pa pwedeng doon lang sa panganay o hindi pa pwedeng doon lang sa bunso, di ba? Sabing ganoon, kung gusto mo magkaroon ng pagkakaisa, di ba? Or successful family, magkaroon ka ng care, the same care for one another. Yan. So do you care for your church? Do you care for your church? Amen. Do you care for our leader? Amen. Yan. So show care to everyone, hindi lang po sa ating mga leaders, no? Pero, yun nga, higit sa lahat, sa ating mga leaders, no? Encourage them through prayers also, di ba? O kaya may mga kapatid na sumayaw, nag-special number, di ba? Nagpagamit para sa Panginoon. Huwag kayo mag-criticize. Di ba? Ano ba naman yan si kaliwa pa. Di ba? Kung ano. Hanapan po natin ng kung saan mo siya pwedeng i-encourage. Di ba? Ano ba yan? Di ba? Paano yan mag-uulit kung yan ay kinriticize mo? Di ba? Encourage mo para magpatuloy magpagamit. Amen po ba? Yeah. So sabi nga use words of blessing and not discouragement. Pero kung kailangan i-correct, kagaya niya sa mga umaawit, di ba? Kung talaga namang medyo sintonado at sinabihan ka na, huwag ka sa loob mo, di ba? It's for your own good, sabi nga ganon. At sa magko-correct naman, do it with love, di ba? Hindi harsh, sabi nga ganon. Huwag natin hanapin palagi yung wala o yung kulang, no? Yan. Sa Ephesians 4 verses 1 to 6, basahin ko na lang. Sabi nga ganon, as a prisoner for the Lord, then urge you to live a life worthy of the calling you have received.
Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Number 3, verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Yan. Sabi doon, unity of the Spirit. Sabihin nyo nga po mga kapatid, unity of the Spirit. Unity of the Spirit. Yan. So make every effort daw to keep the unity of the Spirit inside our church. Yan. Huwag po yung tayo yung magiging dahilan ng division, no? Huwag po tayo yung magiging instrumento ni Satanas para magkaroon ng division. Kundi tayo po ay magamit to keep the unity of the Spirit in the church. Amen? Amen. Praise God. No? May lumapit sa iyo, nagkwento na sama ng loob niya sa isang kapatid. Anong dapat mong gawin? Sasama na din yung loob mo. Di ba? Amen po ba? Oo. No, huwag ganon. May nagkwento sa iyo, sama ng loob. Huwag ka sasama din yung loob mo, no? I-encourage mo siya, manik yung nararamdaman mo kapatid. Di ba? Huwag kang oo ng oo. Huwag kang amen ng amen. Di ba? May nadinig kang nagsabi, uy, alam mo ba? Si Brother JM, ano, leader pa naman, di ba? Ganyan, di ba? Ganito ginawa niya noon. Alam mo ba, noong 2007, pasaway yan, di ba? Ganon. Noon yun, ngayon hindi na. Amen. Di ba? Ibig sabihin, whatever we did in the past, sabing ganon, di ba? Pinatawad na yun. Kung humingi siya ng, sigurado naman ako, humingi ng tawad, di ba? Kung ano man yung mga ano yun. Ang problema, ikaw na nakwentuhan, no? Ay, si brother, ganyan. Hanggang ngayon, hindi mo pa mapatawad. Nung nagkabati na yung nagkaaway, nagkabati na yung nagkasamaan ng loob, ikaw hindi na-inform, hindi na-update, no? Kaya kayo, kung magkukwento mo kayo ng sama ng loob nyo at kanino man, at nagkabati kayo, i-update nyo. Kawawa naman, di ba? Kabatinan, tagal-tagal lang masaya sila, ikaw, hindi mo pa rin pinapansin, di ba? Masama pa rin yung loob mo, ganyan pala siya. Hanggang ngayon yung pa rin yung tingin mo, kasi yun yung inilagay sa'yo na buto, na seeds of negative thoughts, di ba? Seed of negative whatever, na kung ano ang negative yan, di ba? So madaming ganyang mga pangyayari, di ba? Natitisod pa rin hanggang ngayon. Sinong talo? Di ba? Kawawa naman, di ba? Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Huwag natin hayaan na maging instrumento tayo ni Satanas para isagawa niya yung spirit of division. No? Alam niyo po ba, no? Every seconds, hindi minute every seconds, even at this moment, there are different thoughts na dumarating sa isipan mo sa mga oras na ito. Positive and negative thoughts. It's up to you kung ano yung thoughts na tatanggapin mo. No? Positive or negative. Ilan po dito yung nakakita na ng ibon? Di ba kailangan ng ibon? Sige. Amen lahat. Nakakita ng pugat ng ibon. Praise God. Ilan naman dito yung nakakita ng ibon na nakapagpugat sa ulo ng tao? Wala, di ba? Imagine mo, may pugad sa ulo, no, ng ibon. Yan. Sabing ganon, ang negative thoughts, evil thoughts, ay kagaya ng pugad or dayami. Dayami yun, di ba? Na nilalagay ni Satanas. Satanas ibon sa uluhan. No? Kung si Satanas, or kung ang ibon nakapagpugad, di ba? Sabihin, hinayaan mo lang. Hindi mo tinatanggal. Pwede yun eh. Di ba? Pero kung si Satanas nakapaglagay sa'yo ng mga maraming negative thoughts, ay kagaya ka ng isang tao na may pugad sa ulo. Imagine niyo yun. Di ba? Pinugaran ng ibon, pinugaran ng negative thoughts, ng evil thoughts, no? Pinugaran ng strongholds ni Satanas. Ewan ko na lang sa'yo, pag ganun ka, no? Huwag po tayong maging ganon mga kapatid, no? Iba't ibang negative thoughts ilalagay ni kaaway na Diablo sa church, sa isipan mo, no? Para ikaw i-destroy, to destroy you spiritually, no? Sa panahon ng retreat, marami siyang ilalagay sa isipan mo
fasting doon, magutumin ka doon, pagod ka doon, di ba? Ganyan-ganyan saan pa, di ba? Kung iba't ibang ano. So kung hindi ka sang-ayon, huwag ka namang hikayat. Huwag ka naman damay, no? O kaya, instead of thinking na dapat ganyan, dapat ganito, di ba? Isipin mo, bakit ba yun yung ginagawa? Hanapin mo yung purpose. Di ba? Lagi natin sasabi sa buhay, ba't ko kayo nararanasan to? May magandang purpose ng Panginoon. Ewan mo ba? Naisipin mo ba yan? Di ba? So kung naiisip po natin yun, sa buhay natin, ganun din, no? Pag merong negative thoughts na ilagay si Satanas, di ba? Against the church, anyone, hanapin mo rin. Di ba? Anong purpose ng kaaway na to? To destroy my relationship with my brother, with my sister, di ba? So yun. Kung ayaw mong masakop naman at gusto mong umalis, yun nga, huwag ka nang manghila pa, huwag ka nang mandamay, no? Huwag mo nang sirain yung spirit of unity, di ba? Pero yun nga, mas piliin natin yung seed na galing sa Panginoon. Amen po? Amen. So ang sabi nga natin kanina, ang diablo gumagamit ng negative thoughts to create a spirit of division, and ang purpose niya is to steal, to kill, and to destroy. At para siya ay magtagumpay sa kanyang purpose, he released the spirit of division. At maaaring dumating na rin sa isipan mo, no, na bakit kaya ganito sa church namin? Bakit kaya sa ibang church ganyan? Yan. Dumating na po ba sa isipan niyo yan? Kung yan ay dumating na sa isipan mo, destroy. Sabihin nga sa iyong katabi, destroy negative thoughts against your church. No? Because kung yan na yung nararanasan mo, nadidinig mo, tinatanggap mo ang negative thoughts mula sa kaaway ng diablo, you are really in a danger. No? It will weaken your spiritual life. It will stop you to attend church. It will stop you na magpagamit sa Panginoon. It will stop you to grow spiritually. Diba? Pag yung mga kaisipan na yan, kasi marami tayong makikita, kung kumingin ka sa kaliwat kanan, diba? Ba't sa kanila, ang dami-dami nila? Bakit sa kanila, parang, alam niyo yun, ganyan? Bakit yung mga member doon, ganyan? Diba? Pag nakakaranas ka na ng comparison, talaga yung atake ng kaaway ng diablo na sa'yo. Diba? Ibig sabihin, mas kailangan mo ng double power. You have to more prayers, sabi nga ganon, di ba? Kasi hinahad lang ang matindi yung pag hindi mo yan aagapan, magugulat ka na lang isang araw, hindi ka na nagpapagamit. Magugulat ka na lang isang araw, late ka na, magugulat ka na lang isang araw, hindi ka na rin dumadalo, no? Next week na lang, di ba? Magugulat ka na lang isang araw, wala ka na sa gawain ng Panginoon. Diba? So, the decision is yours. Are you gonna obey the word of God in 1 Corinthians 12:25? Ang sabi, there should be no schism or division in the body, but the members should have the same care for one another. So defeat the spirit of division and keep the spirit of unity by having concern and care for others, for your spouse, siblings, kapatid sa pananampalataya. Always remember, mga kapatid, that our enemy is not them. Do you know who's your enemy? Amen. Can you spell his name? Ayan, di ba? Dalawa yung pangalan niya, di ba? Pero yung isa lang po yan. The same spirit sila. Amen? Di ba? Si Satan, di ba? S-A-T-A-N or devil, D-E-V-E-L. Di ba? Hindi ang spelling niya ng pangalan ng asawa mo. No? Yung kaaway mo, hindi spelling niya ang pangalan ng ABJ. Amen po ba? Di ba? Hindi spelling niya ang pangalan ng yung leader or ng katabi mo. Amen. Amen po ba? Wala na nag-amen. Ayaw natin. Yeah, so, be thoughtful, be caring, be an encourager. Defeat negative thoughts against anyone. At kung may nakasamaan ka ng loob sa church, reconcile. Sabing ganon. Be an instrument to unite the body of Christ. At huwag kang maging instrument to divide the church. When was the last time you show concern to our pastor? When was the last time you show care to your leader?
to your brothers and sister. Kung matagal na or hindi pa, it's your decision. Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, sa ating pagtatayo, tayo